do my everyday makeup with me. When I say everyday, hindi ko siya everyday ginagawa. As in, sa usual days lang na I feel like I need to wear makeup. I think nasabi ko na to doon sa isang video ko in the past that I rarely wear makeup because sapat na sa akin yung tinted sunscreen na ginagamit ko. But there are days na parang gusto ko lang mag-makeup or feeling ko kailangan ko mag-makeup. For example, may inimit akong client, may business meeting ako. Hindi naman siya yung super special event. So, feeling ko kailangan ko pa din mag-ayos-ayos. And ito yung makeup na ginagawa ko for that. For all of you who are new here, I have eczema, I have rosacea, and itong mga products na to yung nag-work sa aking skin. My skin type is combination skin on days na wala akong eczema flare-up. I have fair complexion and I have a neutral undertone. Yung skin ko ay mas naglilin sa cooler side, pero neutral pa din siya. I also have a seasonal palette na True Summer, which means that mga makeup na ginagamit ko ay nandoon sa color palette ng True Summer. Ilalagay ko dito kung ano yung color palette na yon. And as I mentioned earlier, I have eczema and rosacea. Yung mga factors na na-consider ko for my makeup is dapat hindi siya drying sa skin and dapat maganda yung kanyang coverage para ma-cover up yung redness ng rosacea ko. I already did my skincare, so let's proceed with my makeup routine. Sa mga everyday makeup ko na ganito, yung simple makeup lang na hindi naman, again, wala naman mga events or occasion, hindi ako nagpa-primer para makabawas na din siya sa heaviness na nafe-feel ng skin ko. So, I proceed with the base already. My skin has two conditions. The first one is super dry skin. Ito yung skin ko after ng eczema flare-up ko. Yung super flaky, may nagbabalat. As in, no hints of oil sa skin ko. Pure dryness, pure flaking. And the other status of my skin naman is yung normal na state ng skin ko pag wala akong eczema flare-up, which is yung combination skin. I am very oily dito sa T-zone and super dry outside ng face ko. During my eczema flare-up, hindi ako nagme-makeup at all. Pero right after my flare-up, wala na akong flare-up pero dry pa din yung skin ko, this is what I use. This is the Missha Perfect Cover BB Cream in number 21. Meron siyang SPF 42 PA+++. This is kind of oily sa skin. Dewy finish sa skin. So, perfect siya sa skin ko during times na dry talaga yung skin ko, as in no hints of oil talaga. Parang kahit paano binabalik niya yung glow ng skin ko. And then, pinapartneran ko siya netong House of Her Moist Ample Blush. Parang serum lang siya na nilalagay mo sa face mo, as in parang tubig. Thin ng consistency niya. It's barely there. Both of these products do not cling sa dry patches ng skin ko. They bring back that healthy glow sa skin ko during times like sobrang dry ng skin ko. But on normal days, na wala naman akong flare-up, walang dryness from the flare-up, this is what I use. First Base Everyday Skin Tint by Colorette in the shade Lazy. At ito yung partner niya. Get Ready With Me Milk Tint in the shade Honeydew. Pila-partner ko on days naman na oily yung ibang parts ng skin ko, then dry yung ibang parts. This is the perfect combination. This skin tint, perfect talaga siya for oily skin. Dito sa weather ng Pilipinas, kasi hindi siya naguhulas kapag ginagamit mo siya outside. Yung ginagamit ko pag pupunta ako sa mga beach, semi-matte finish siya, hindi naman super matte, hindi super dewy. So, semi-matte siya. On days na medyo flaky yung skin ko, parang nagkikling to sa dry patches ko ng konti lang. I really love the formula of this, kaya hindi ko siya ma-let go. So, ito yung pinapartner ko kapag hindi naman totally dry yung skin ko. Today, wala naman akong flare-up, wala namang dryness yung skin ko, parang andun siya sa combination state niya. So, this is the combination that I will be using. Whenever I use mga skin tints lang, BB cream, ang ginagamit ko lang is fingers ko to apply. Feeling ko enough naman na pag yung fingers yung gagamitin ko pag-apply. And also, on days like this, hindi na ako nagko-color correct. I will be making a separate video makeup routine ko for events, for gatherings, na andun talaga lahat yung primer, yung color corrector na ginagamit ko, and all that. Mukha lang siyang maputi tignan kasi red yung skin ko. Pero if aalisin mo yung redness ng skin ko, ito talaga yung skin tone ko. Sa mga research ko ng mga may fair, neutral skin, yung matte daw talaga yung perfect. Yun daw talaga. But parang okay naman to for me. Yung shade ng Lazy. See how much it covered up my redness, pero hindi naman din siya masyadong maputi. Yung neck ko, namumula talaga siya from my eczema. Match lang natin siya.
Yung skin ko kasi sa neck, ito yung pinaka-tinatamaan. Ito yung pinaka-tinatamaan ng eczema flare-up ko. Parang naiwan na siyang red dyan. Isang layer lang yan ng first base. Na-cover up na niya yung redness ng skin ko. Wala rin siyang glow. Pero hindi rin siya yung super matte na parang binabanat na yung skin mo. I love first base. First base. I will proceed with the Get Ready With Me blush. I used to have blush blindness as in, pero natutunan ko na kung paano magkaroon ng minimal blush lang. Yan. So, parang feeling ko, medyo siya, orangey side rather than the pinky side. Pero, it fits my skin tone naman. I think, nagtanong ako sa Get Ready With Me kung ano ba yung mga shades nila sa milk tint na neutral, yung undertone. Natanong ko yon after ko na bumili nito. Basta alam ko neutral siya. Hindi ko lang alam na more on the warm tone siya. Pero I think it works well with my skin. Ayan, parang meron na wala. Right after nung aking liquid blush, I just proceed with my powder na. The Charlotte Tilbury Airbrush Flawless in the shade 1, Fair or Pale. I use a powder puff. I make sure na yung buong powder puff ay may product. Minimake sure ko na it's evenly distributed doon sa powder puff para hindi patchy sa skin. Na tap-tap motion dito sa under eye area. Yung excess na natap ko siya dito sa chin area. Yan talaga yung part na minimake sure ko na hindi siya mag-oil up all throughout the day. I love this powder. Ito yung one product na i-repurchase ko talaga over and over and over and over again kahit gaano pa siya kamahal. Because this literally has this blurring effect. And ako, marami akong texture sa skin ko kasi nga may picos din ako. So, I came from a skin na super grabe yung breakout and nag-recover pa lang siya from that. Then, after that, I proceed with the loose powder. This is the Get Ready With Me Powder Rush. Bright and pink. Tap the excess. I will apply it all over my face. Kahit dun sa mga part na nilagyan ko na nung pressed powder. And then, i-apply ko lang din siya sa neck ko. Hindi naman siya nagkikling sa dry patches nung skin ko, which is usually dito sa area na to. Ang goal ko lang naman sa everyday makeup ko is to make sure na na-conceal yung redness ko without making my face look like I'm sick. So, I think okay na siya. Hindi na ako nagpa-powder blush on top of it kasi hindi naman totally nawala yung blush, yung liquid blush underneath. So, I just proceed with Kilay, which I use this ZA. This is a brand from Taiwan. Nabili ko to sa Poya sa Taiwan and I love this talaga. Bumili ako ng madaming ganito. This in the shade Smoky Gray. When I do my kilay, hindi ko siya nire-reshape. Fini-fill in ko lang yung parts ng kilay ko na medyo walang hair. Okay? Hindi kasi evenly distributed yung buhok sa kilay ko. So, and usually, yung outer parts lang ng kilay ko yung nilalagyan ko. Most of the hair sa kilay ko ay nasa inner part. Kinulang tayo sa outer part. Feeling ko kasi, hindi bagay sa akin yung mga strong look. Subtle lang. Get Ready With Me. Contour trio nila. Use this on my nose kasi alam nyo na, hindi tayo pinagpala sa ilong. Marami nagsasabi na cute daw yung ilong ko kasi parang nilagay mo lang na ganun sa gitna ng face ko pero hindi siya matangos. Ginangalisin na nga natin to para magamit na. Ito lang ako naglalagay. Dito, sa part na to. This is super pigmented pala ha. So, yung magdut-dut excessively as in super light lang. Super pigmented talaga. Nung first time na tinry ko to, grabe. O, diba? Kita nyo agad. As in, super light lang talaga nung pagkaka-ano ko. Para na magka-shadow kasi sobrang flat na nung features ko. There. Wow, may ilong. Itong kabilang brush, ginagamit ko siya para mag-blend ng maayos. By the way, hindi ako makeup artist, hindi ako magaling mag-makeup. Nanonood lang ako ng mga tutorials talaga ng mga magagaling mag-makeup and hinanap ko lang kung ano yung feeling kong bumagay sa akin. So, okay na yan. Pwede na yan. Yun lang naman yung ginagawa ko. Ako ba ay nag-mascara on my everyday makeup routine? Hindi. Kasi naka-glasses din naman ako. So, wala din namang sense. After that, I just apply this. This is from the Get Ready With Me. O, di ba bago pa ulit, hindi pa natatanggal. I use this highlighter nila. I just use this to apply dito, sa tip ng nose ko, sa bridge ng nose ko. And last but not the least on this routine is this Easy True Velvet Lip Bullet in the shade Decolette.
This is the perfect shade for your lips kapag ikaw ay fair, neutral undertone. I love this. As in, when it comes to bullet lipsticks, hindi na ako nag-try ng ibang shade. Hindi ko siya ginaganon. Dinadab ko lang. Para hindi naman harsh yung lines dito sa lips ko. Medyo full na yung lips ko. Kapag nag-full lip pa ako sa lipstick, grabe na talaga. Hindi ko na gusto yung itsura. Ganon. Para na akong namamaga yung lips ko. In my everyday makeup routine, hindi na ako nagsisetting spray, fixing spray, or whatsoever. Kung alam ko na yung pupuntahan ko is aircon lang din. Aircon kasi ako 24/7. Pag nasa bahay ako, walang patayan yung aircon. Pag nasa work ako, naka-aircon lang din ako. Nawawala lang ako sa aircon kapag lalabas ako ng bahay para pumunta ng car. Pagdating sa car, naka-aircon lang din ulit. Tapos lalabas ng car para pumunta sa establishment na naka-aircon lang din. So, hindi na ako nag-setting spray. But, for example, yung pupuntahan kong event is outside or alam ko na maiinitan ako dun sa pupuntahan ko, kahit na naka-everyday makeup lang ako, nag-setting spray or fixing spray ako. But today, hindi naman ako pupunta sa maiinitan ako, so hindi na. This is the final look. Sobrang simple lang. Hindi naman din sumisigaw na parang, wow, ang ganda, wow, wow. Hindi naman ganun. 'Di ba? As you can see, kahit papano, nag-elevate naman yung itsura ko from where we started earlier. I hope you guys liked my makeup tutorial. This is my first ever makeup tutorial, so I still have to improve on it. But I will be making another makeup tutorial naman para ulit sa ating mga eczema, PCOS, and rosacea-prone skin para naman dun sa ating mga events. Kung ano naman yung ginagawa kong makeup for my events, that will be in my next few videos. So, thank you for watching.